Hello guys! Good morning! Welcome again sa Team Paros Vlogs! Ngayon ay kakatapos ko lang ng aking second night shift for the week. Gumawa lang ako ng 3 shifts this week. Hindi ako nag-pick up or hindi ako nag-extra overtime dahil medyo pagod ang lola nyo. Saka kailangan ko namang mag-relax ng kaunti. Laging nagre-relax si madam. Pero anyway, galing na naman ako sa Neuro ICU. Isa lang pasyente ko. Bihira yun guys, kasi madalas, dahil alam mo, ichichika ko lang sa inyo, if kayo ay papunta dito bilang staffing agency nurse under EB3 or immigrant visa sponsored ng isang staffing agency like my situation, alam mo yun na, hindi na natin i-sugarcoat. Pag nag-start ka sa facility na in-assign sa'yo ng staffing agency mo, most probably bibigyan ka ng hard patient. Either way, bibigay ka ng mga maraming pasyente, kasi ang expected ng mga facility dito, yung mga nag-allocate ng mga assignment, yung mga charge nurse managers, malaki ang sahod mo. So common sense, iisipin nila na dahil malaki ang sahod nito kaysa sa atin, kailangan sa kanya yung mabigat na pasyente. Parang tayong ginagawang traveler ang tingin sa mga staffing agency nurse, but not all. Usually ganun ang sistema dito, kaya nasabi ko yun kasi based on my own experience at sa mga nalalaman ko din sa ibang nakakakilala ko at mga nakakasama ko dito sa work, you will have really one of the difficult assignments. Uunahin mo nila, ipaprioritize ng facility yung mga regular or full-time nurses nila na nagtatrabaho dito sa mga magagandang allocation or assignments bago tayo mabigyan ng mga magaganda or alam mo yun, acceptable na patients. Sa atin yung mga wild na patient, yung mga apat na allocation, kahit ICU ka, mix ka, may intermediate care at may ICU ka pa, may end up ka ng 3 pasyente. Pero rare ngayon na nagkaroon ako ng isang assignment lang at an open bed, kasi yung gumawa ng assignment ko kahapon is yung preceptor ko ng day shift, kaya close kami. Hi! Anyway, yun, uuwi na ako at magkukwento pa ako sa inyo mamaya guys. Yun, umpisahan din natin yung topic about ano ang nabago sa akin bilang isang nurse mula sa Dubai nung pumunta ako dito sa Amerika at nagtrabaho bilang ICU nurse. One point na nakita ko na nag-change sa akin work-wise, okay? Kasi if physical, mas lumala ako dito, mas tumaba ako dito kasi guys, ang hirap ng night shift, kaya mo kumain para magising ka. Yun ang yun ang dilemma ko. At yun, dahil nabanggit ko yung night shift, ito yung sasabihin ko. Ang isa sa mga nagbago sa akin from Dubai to America as a nurse is completely night shift ako ngayon. Hindi na ako rotational, hindi ako 12 hours na day, 12 hours na night. Dati ganun eh. Ngayon, completely night shift ako. Kung tatanungin nyo ako, okay ba yun? Mas naging lax or mean na mas naging maayos ba yung situation ko? I would say yes. Kasi nakokontrol ko na dito yung may mga activities na dapat kong gawin. Yung expected ko na night shift ako, may magagawa kami, may mga plano kaming lakwatsa or errands ng aking pamilya. Na-squeeze ko siya bago ako pumasok o na-squeeze ko siya sa week na yun, kasi alam ko na night shift ako, wala akong yung day-night off na schedule, which is really worse. Second is yung ako na nagagawa ng schedule ko, kasi dati sa
Dubai, ipapasa, magagawa sila ng schedule, ipapasa mo lang is request off mo at yung annual leave mo. Dito, ipaplat mo yung schedule na gusto mo. Doon na titingnan ng managers na gumagawa kung okay, ito yung schedule niya. Mag-a-adjust lang niya sila ng konti, pero most of the time, ibibigay nila yung schedule na ginawa mo. You will have that. That's the good factor na best para sa aming mga may pamilya at sa mga nandito nagtatrabaho. Isa pa na nabago rin sa akin is yung magmamaneho ko dito papunta at pauwi galing work. Sa Dubai naglalakad lang ako, nagbabike pa nga ako. Dito dinadrive ko na yung work ko, which is luxury at utang at the same time. Yun lang guys. Continue natin to. Uwi na ako. Guys, na-lock out ako. Hindi ako makapasok sa bahay namin. Kasi naka-double lock yung loob ng bahay. Tulog pa yung mag-ama ko. So, dito tayo ngayon. Nag-iintay. Kanina pa ako dito. 10 minutes. Shout out sa'yo, Han. So guys, good morning. Galing nga naman ako sa duty at same thing. Nandun na naman ako sa Neuro ICU. Continuously na ako nandun, parang 2 months na. I don't complain kung lagi ako nandun, pero alam mo guys, mamimiss nyo din kasi yung super busy na shift, like busy dahil critical yung mga pinagagawa mo, hindi yung puro CT scan, puro neuro checks every 1 hour. At a time, okay naman pag ganyan niya sa neuro ka kasi medyo tahimik yung buhay doon. Hindi naman parating busy. Ang problema nga lang, alam mo yun, parang, I don't know, the word is bobo, nakakaganon. Nawawala yung pagiging skillful mo na medical ICU nurse or cardiovascular ICU nurse. Yun lang, chinichika ko lang sa inyo. Guys, tingnan nyo to. Kita nyo ba yan? Wild lang yung mga ducks dito guys. Ayan sila. Nasa tapat lang sila ng parking namin. At sa Pilipinas, naku, lulutuin tong mga to. Ganyan lang yan sila guys. At yun na nga guys, uuwi na. At samahan nyo kami, mag-quick Walmart kami ng asawa ko para bumili ng tinapay sa itlog kasi wala na kaming almusal. Nahirapan kami na alam mo yun, laging issue at pinag-uusapan namin yung anong lulutuin sa almusal, anong lulutuin sa tanghalian. Sa tanghalian, kasi ang ginagawa namin pagluluto is brunch, lunch, dinner kung minsan. Lunch, dinner, isang lutuan na lang para kung ano yung lunch namin, yun din naman yung dinner. Minsan snacks na lang kami. Pero ang problema talaga namin is sa breakfast guys. Ang hirap mag-isip, paulit-ulit na lang itlog, whatever. Nakakapagod. Kayo ba? Ganun din? Wala lang. Chika lang. So, anyways, drive muna. At mamaya, pag-usapan natin yung ano ba may mga nagbago sa akin bilang ICU nurse na mula sa Dubai at nandito na ngayon sa Amerika. So, bye. Walmart guys. And good morning. Welcome sa Team Paris Vlog. Time check, 7:30 ng umaga. Morning pa lang guys. Kabubukas pa lang ng Walmart. Ang ayos pa guys ng mga to. Napakalinis. Guys, yung kamatis dito ganito. So parang Pinas lang din. And ito yung price per pound. Okay. Mga 4 na pera, 5 pera, sige. May mangga rin dito guys. Sarap din to. Ay, malambot na siya. No, will not buy that. Okay, ito na po guys. Hindi na, maglakad ka na hanin. Go. Mga tinapay. Walang half bread dito guys. Sambo.
I just don't want to have his trash on the floor. I don't see any. So guys, takot magutom si RJ. Tatlong pizza. Tara, itlog. Egg. Ay, ito nga yung fries. Wala yung masarap. Ay, ito to. Checker. Yeah, Guys, sa Walmart meron din namang mga pork dito. Kaso pangit yung mga cuts nila. Ganyan yung cuts. Tapos yung price ay mga usual ganito. Tapos may giniling. At may puto-puto. Hanap lang tayo ng hotdog. Ito guys, masarap din to. $4.98 cheddar. Jalapeno. Meron pa tayong ganito? Pero hindi ganyan. Tsaka any cheese na pang toppings. Mga sabon. Sa Costco kami bumibili ng mga laundry items namin, guys. Diba, Han? Yes. Hanap tayo ng itlog. At cheddar. Masyadong madami ito. Yung price niya ay $1 for this one. Ito ay 1 pound. $2 pala. Tapos yung itlog, $60 pieces. Yeah. Huwag mo naman, ilagay mo naman siya dito. Kabagsak man yan. So, yun guys. Okay. Ito pala siya. Guys, alam mo ba dati naging $30 siya dito. So, ito na siya ngayon. And I need butter. Unsalted. Yeah, let's go. That's it.